Good afternoon po sa inyo lahat. Please greet muna sa inyong mga katabi ng good afternoon. Are you happy today? Okay. Sige nga. Tingnan yung katabi kong nakangiti. Saya. Kasi our theme for today, ano yung tema natin ngayon? Nakalagay din sa ating nakapost sa projector. Happy are those invited to the banquet of the Lord. And I think that's the first step, because this is the banquet of the Lord. Kaya nga tinatanong ko kayo if you are happy, because this is one of the steps going to heaven, going to the banquet of the Lord, to the banquet of the kingdom. And in our life, siguro, we experience a lot of invitations. Di ba? Marami tayong mga invitation na nakatanggap. May mga invitasyon ng mga sa kasal, invitasyon sa binyag, invitasyon sa anniversary, invitasyon sa party. And anong feeling natin pag tayo na-invite? We are so happy, di ba? At kung hindi naman tayo na-invite, anong feeling natin? Feeling natin, ay, baka hindi ako mahalaga. Di ba? Na-insecure na tayo, di ba? Parang feeling natin, if we are not invited, we feel that we are not important to that person who is invited. Di ba? Yun yung usually. Or baka iniisip natin, bakit kaya hindi ako in-invite ng tao ito? Baka iniisip niya mag-Sharon Cuneta ako, no? Usually naman, pag sa invitation, meron ganun, di ba? Pagka maraming sobrang pagkain, o kahit walang sobra, magbabalot at magbabalot pa rin. Which is the accepted cultural influence of our being a Filipino, di ba? Kaya nga, if we are invited, we are so happy because sa invitation, usually, bakit ba tayong ini-invite? Is it because of the food? Your presence. Huh? Is it because of the food? No. Secondary lang yan. The reason why we are invited is because, yun na nga, the person probably would like to grow more in knowing you as a person, as a friend. Siguro to grow more in our bonding, to grow more in our relationship. Kaya naman, sa invitation, doon sa pupuntahan natin ng invitation, there's a lot of abundance. Abundance of friendship, abundance of joy, and abundance of food. Yun yung makikita natin. So kaya nga, we should always be happy if we are invited. Pero minsan, we refuse the invitation. No? We refuse the invitation. It's because siguro ay mayroong mas importanteng bagay na meron tayong dapat nahaharapin. Or may mga previous appointment o meron tayong trabaho. So that's why we set aside the invitation. But at the same time, we miss the experience. We miss the opportunity of that bonding again. Kaya nga ito yung sinasabi sa atin sa Ebanghelyo ngayon. In our gospel today, the kingdom of God is likened to a wedding feast. Yung tatay, nung ikakasal, invited so many people to come to the wedding feast, pero many refused.
Saan sila pumunta? Many went to the farm, many went to the work, and many went to the other party. They refused to come to the invitation. Pero anong nangyari? Nalumo ba yung nagpa-imbita? Hindi. Hindi siya. Kaya inutusan niya kanyang mga utusan to invite more bad or good people. In-invite niya sila. At marami nga ang pumunta. So doon natin makikita, if this is likened, the wedding feast is likened to the kingdom of God. Kasi doon sa wedding feast, di ba, andun ang abundance of food, abundance of joy, and abundance of friendship. Nandun doon yun lagi. And in the kingdom of God, ito hindi makipil natin. There's abundance of joy, there's abundance of friendship, there's abundance of peace, and there's abundance of justice. Pero, yun na nga, many refused to that invitation. And if we are going to look at it, sa ating buhay, na many times, na meron din lagi sa ating nag-i-invite sa mga occasion like this, sa misa, sa occasion like to pray together, to pray the rosary, and to be with the community to pray. Mayroong mga taong inuutusan ng Diyos para tayo ay imbitahin to be part in the religious activities. Pero minsan we refuse. Di ba? We refuse to come kasi nga sabi natin, may mas mahalaga akong gagawin. Pero minsan, that's not the reason. Ang reason ko minsan ay either siguro tinatamad, o ayaw may makita, o ayaw talaga merong makasama. And that's why, that's the reason sometimes we refuse to come to the celebration, especially kapag may nagyaya sa atin na magsimba, magyaya sa atin na mag-rosary, mag-novena. Pero let us remember na these activities are the ladders for us to go to the heaven, to heaven. Ito yung pagkakataon na kung saan unti-unti tayong makakaakyat sa langit. Kaya mga kapatid, doon sa ating ebanghelyo, narinig natin na many responded to the invitation. But particularly, may pinoint out doon sa invitation na yon na sa mga nag-respond. May isang tao na pinuna. Sino yon? Yung taong hindi nakabihis ng yung talagang appropriate for the wedding feast. Kasi sa kasalan, di ba, dapat maayos naman yung ating damit, maayos naman yung ating presentation, ang ating presensya if we come to the celebration of the wedding feast. Pero ito particularly yung isang tao ay pinakita niya na hindi siya handa. Nung inibitahan siya na dungis-dungis, madumi, ganun pa rin siyang pumasok sa loob ng wedding feast. Kaya pinuna siya nung nagpaimbita. Bakit ka pumasok nang wala man lang paghahanda? Kung titingnan natin ito sa relasyon ng ating pagpasok sa Kingdom of God, ay tinitignan yung ating pagkatao bilang isang taong tumanggap sa Diyos, tumanggap sa imbitasyon, pero walang pagbabago sa ating sarili. Sabi natin, yes, we believe in God. Yes, we always attend the Mass. Yes, we always pray the Rosary. Yes, we always attend the religious activities. Pero ano nangyari sa buhay mo? May pagbabago ba?
may nabago ba? Siguro nung bago mo patanggapin si Jesus, o itanggapin mo pa sa inyong pananampalataya ang Diyos, matapang ka na, masungit ka na, mayabang ka na, chismosa ka na. Pero after all this, na ating mga pagsisimba, pagdarasal, meron bang nabago? Meron bang nabago? Kaya yun dapat natin titignan. We are all invited by the Lord. Pero yung sa pag-invite sa atin ng Panginoon, sana meron pagpabago. Lalo-lalo na kung lagi natin naririnig ang utos ng Diyos. Yung mga aral ng Diyos. Yung mga gawain ng Diyos. Yung dapat ang nagpabago sa atin. Kung hindi ito nagbago, baka magiging katulad tayo kung ano rin nangyari doon sa ating Ebanghelyo. Ano ba nangyari doon sa who refused at saka lahat yung hindi nagbago o nag-prepare man lamang, itinapon siya sa maapoy na lugar na kung saan doon nagngangalit ang kanilang mga ipin. So kung titingnan natin sa ating pagbasa dito sa Ebanghelyo, there is this place of hell. No? Meron itong lugar na ito. Pero hindi ito parusa ng Diyos kung tayo dito ay napunta. Dahil ang Diyos ay hindi nagpaparusa. Kasi ang kilala nating Diyos ay mapagmahal. No? We know that our God is a loving God. Never that He will punish everyone. Pero bakit tayo mapupunta sa impyerno? Hindi dahil sa iba, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa atin. Dahil we refuse to change. We refuse to listen at the same time. We refuse to follow the word of the Lord. Na siyang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon at tamang daan para tayo ay makapasok tuluyan sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, gusto natin lahat tayo makapasok doon, di ba? Because we know that in the kingdom of God, there's an abundance of joy, there's an abundance of peace, and there's an abundance of tranquility, and there's abundance of food. Kaya masayang-masaya doon. Kaya we want to be there. At lalo-lalo na para makapiling natin ang Panginoong Diyos. Kaya, brothers and sisters, if we really want to go there, and if I have to climb to heaven, I should have to climb in a ladder. I shall always listen and accept the invitation of the Lord manifested from the different people around me. Kasi every time there's an invitation from the Lord for us to always come to this kind of gathering. An invitation of the Lord for change in our life. Kaya in conclusion, my brothers and sisters, let us remember that God's invitation is a gift of immeasurable value. It is an invitation to a joyful and eternal banquet in His kingdom. So may we respond to this invitation with gratitude, humility, and a heart prepared to receive His love. Kaya we should always be happy if we are always attending in a different kind of these kind of activities. And we should always be thankful if somebody is inviting us to come to the Holy Eucharist, to come to the Holy Rosary, to come to the Holy Hour, to come to other religious activities, because these are all opportunities for us
to the kingdom or to the banquet of the kingdom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.